po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na God is good sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon. Dahil sa umaga pa lamang, Ikaw, Panginoon, ang aming kausap. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan, na alam namin, Panginoon, na sa lahat ng oras, Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan. Sa lahat ng laban namin, Panginoon, sa mundong ito, Ikaw ang aming laging kasama. Panginoon, tinataas ka namin sa umagang ito. Patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming gabayan. At lahat pa, Panginoon, ang wala rito, kayo, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Dalangin namin na ang bawat isa na naririto at magsisidalo, Ikaw, O Diyos, ang makita. Ikaw, O Panginoon, ang iyong mga salita, ang tumimo sa aming mga puso't isipan. Sa lahat ng tatayo, Panginoon, hindi kami ang makita, kundi ang kabutihan mo. Ikaw, Panginoon, lamang ang maitaas sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Alam namin na Ikaw ang kasama namin at ang libu-libong anghel, Panginoon, na ipapadala mo sa amin upang sama-sama kami, Panginoon, na magpuri at magpasalamat sa iyo. Kaya, Panginoon, guide us, O God. Come, Holy Spirit, O God, para kami, Panginoon, ay samahan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Tinatas ka namin ng iyong dakilang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay na ito ang buwan ng Agosto at patimula ng panibagong hamon sa atin. Sino po ba dito ang gumising ng maaga? Amen. Napakasarap po na tayo ay gumising ng umagang-umaga at kausap natin ang Panginoon. Nagpe-pray po ba tayo? Amen. Alam ko naman po lahat tayo ay nanalangin at talagang ginabayan tayo ng Diyos sa umagang ito. At napakaganda po ng ating topic, Stand for the Truth for the month of August. So ang sabi po dyan sa John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So yung po ang ano natin, na ano po ba yung magpapalaya sa atin? Lahat po ng katotohanan. Saan po ba nakasulat yung katotohanan na yon? Siyempre sa Bible. Sino po ba ang love na love ang Bible? Amen. Lahat po, marami pong libro. Pero ito lang po ang libro na lahat ay naririto na. Lahat ay pwede mong hanapin na kung saan makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa atin. Marami tayong librong gustong bilhin na kung saan ay magaganda. Lalo ngayon may mga magagandang mga babasahin. Ito pong Bible, kahit sa mga bata, ibigay natin ito, i-explain natin sa kanila, andito lahat yung dapat nilang pag-aralan nasa Bible. At pag tayo ay nalulungkot, magbasa ka ng Bible, bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Kaya, wag natin iwaglit sa ating tahanan na meron tayong Bible. Minsan ang tahanan kung nakakalungkot kasi walang mga Bible. Iba yung mga babasahin na nandun, mga magazine. So, ang ganda na kung meron tayong mga babasahin, puro sa Bible. So, ang topic po natin ay the evidence of truth. Ano po ba ang ebidensya para tayo ay maniwala? Ayan, why we believe the Bible? Paano nga ba? Bakit tayo naniniwala sa Bible? So, in spite na meron tayong dumarating na kalamidad, lindol, sino nakaranas ng lindol? Ha? Oo, di ba? Di ba? Lumindol, di ba? Teka. May lindol ba? Ganyan. Hindi natin nararamdaman, akala lang natin ay niyuyugyug tayo ng kung hinihili tayo o kaya parang naiilo yata ako, sumakit yung ulo ko. Hindi mo alam, lumindol na. So nakaraan, lumindol 10-12 ng gabi. Ano pa yung mga nangyayari sa mundong ito? Nababasa ninyo sa mga Facebook, sa balita, mga bata, mga estudyante, marunong nang pumatay. May namatay na naman, 9 years old, dahil lang sa 10 pisong sukli.
Pinatay. Tapos meron ngayon na nakikita tayo na meron sasakyan na binunggo yung pamilya. Dahan-dahan naman. Tapos tumakbo. Pinabayaan yung pamilya na kung saan ay nakahandusay dun sa kalsada. Tapos tinakbuhan. Ano pa yung mga kaguluhan? Yung mga balitang kuryente. Ang taas. Tapos sasabihin ng may-ari, tatanggalin ko na. Di tanggalin mo. Sabi ng mga sanay naman kami sa mainit. O kaya may solar naman. Bili na lang ng solar. Kahit yung maliit lang para magkaroon tayo ng hangin, ng electric fan. Or may pamaypay naman. So ano pa? Maraming, nabalitaan nyo pa yung patayan na kung saan ay dahil lang sa dart? Wala nakakita. Dahil lang po sa dart, sa halagang 5 piso. Nagkaanuan yung magkaibigan. Parang hindi nagbayad ng 5 piso. Dahil lang sa 5 piso, binarel. Ay, walang awang binarel. Binaril na, tinutukan pa. Tapos yung tiyo naman, aawatin lang. Ang ginawa, binaril din. So marami pong nangyayari sa ating bansa na kung saan nahihilo na tayo, kasuhan dito, kasuhan doon. Problema natin sa ating bansa ay napakalaki. Pero andyan po ang Diyos. Yun ang sabi natin. Pag hindi na natin kaya, laging ang sinasabi natin, bahala na ang Diyos sa kanila. Kasi hindi naman natin, wala tayong power sa kanila Diba? Yung ginagawa nila sa buhay nila, yung ginagawa sa bansa natin, hindi naman natin kayang pigilan. Ano ang makakapigil sa kanila? Ang Diyos. Panalangin po natin sila. Sabi nga, prayer is powerful. Andiyan ang Diyos na tayo ay protektahan. Ano pa? At malagpasan yung mga ginagawa po sa atin ng mundong ito. Kasi magulo na. Magulo na nga minsan ang pamilya. Diba? Maraming problema. So, hawakan po natin yung Bible natin. Mas maganda po na meron tayong Biblia. No? Dahil high-tech na, meron na ring cellphone. Lagi natin sinasabi yan. Kaya lang, pagdating dito sa cellphone, yun nga, pag nalobat, hindi na natin mababasa. So, maganda na meron tayong backup. Ano po? So, pareho naman yan na kailangan natin. So, ang Bible, ano ba yung Bible? The B-I-B-L-E. Oy, kabisado yun ng mga bata, di ba? Kabisado nila Sister Tintin yan. Kasi lumaking Sunday school yan. Kabisado ni Brother Abe, galing siya dyan. Di ba? Ano yung kanta natin? The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone with the word of God. The B-I-B-L-E. Di ba ang ganda? Pagka in-spell natin, alam na natin, the B-I-B-L-E. Bible yun. Ano ba yung Bible? Basic instructions before leaving earth. So yun. Ang Bible kasi yung Greek word niyan is Biblia. Na kung saan books ang tinatawag or scrolls. Ayan ang collection of writings that tells one unified story about God's plan to partner with the humanity of rule and united heaven and earth. So mix na po iyan, lahat nandyan. Bakit kaya natin pinaniniwalaan ng Bible? Bakit nga ba? Naniniwala po ba tayo sa Bible? Are you believing the right thing? The Bible reveals to us who God is. Ano po? Dito natin malalaman kung ano nga ba ang nilalaman ng Bible na to at ano ang salita ng Diyos para sa atin. At ano yan?
Sa totoo lang, we are theologian. Marami tayong pinaniniwalaan. Iba't iba tayo ng paniniwala. Merong tama sa'yo, mali sa akin. Merong mali sa kanya, tama sa akin. Tama sa kanila, mali sa atin. May ganun. Pero, ang Bible, ito ay dapat nating paniwalaan. Dahil yan ay nakasulat. At marami din na naniniwala sa Bible. Kung hindi sila naniniwala, nasa kanila yon. Ano po? Pero ang dapat nating malaman, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay guided by the Holy Spirit at ito ay salita ng Diyos. Ano nga ba ito? Ano ang Bible? God's Word. Na kung saan, andito yung love letter ng Panginoon sa atin. Malalaman natin ano nga ba. Ano ba ang meron sa Bible? Sige nga, ano ang naiisip ninyo? Si Brother Abe. Yes, God's promise. Andito. O ano pa? Ano pa naiisip ninyo? Sister Tintin, ano ang ha? Okay, command. Tama. O, taas ang kamay. Sino? O magtuturo ako. Si Ate Ami. Yes, kinasihan to ng Diyos. Ito ay special. Diba? Si Ate Mareng, ano po ang ano ninyo sa Bible? Ito ay Amen, salvation. Andiyan. Ito ay katotohanan. Tama. Ano po? Si Ate Lisa, ano ba? Yes, tama. Kung wala ang Bible, hindi natin alam paano tayo nagsimula. Di po ba? Oh. Sister Maika, ano sa iyo ang Bible? Sunod si Kuya Timmy, ha? Yes, correct. Ang Bible ang sumasagot sa mga katanungan natin. At dito, nararamdaman natin, sabi ko nga kanina, love letter to eh. Dito natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng kasagutan sa ating mga tanong. Amen ba? Amen. Sa ibang libro, wala niyan. Pero sa Bible, meron. Kuya Tim, para ma-build yung yes, tama. Lahat po ng sinabi ninyo ay tama. May tama kayo dyan. Ano? May tama kayo. Sabihin mo sa katabi mo, may tama ka. Oh, yan, may tama ka dyan. Ibig sabihin, lahat ng sinabi natin about sa Bible ay tama. Kasi ito nga ay especially, di ba? Lahat ng sagot, lahat ng tanong, andito. No? God's amazing power. Dito natin malalaman ang God loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Dito rin natin malalaman ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Okay. Dito, bakit sinabi natin yung God's amazing power? Kasi nakikita natin ang likha ng Diyos. Ano yung mga likha ng Diyos? Ang mga flower, ang universe. Asa na yung picture natin? Ang mga, ano pa yung creation ng Lord? Mga puno. Baka hindi nyo alam yung living things at saka non-living things. Ano ang creation ng Lord, Messiah? Na God's amazing power. O, hindi na alam ang mga living things? Bukod dyan, may hindi pa ako nilagay dyan. Tao. O, si Pipay. Ano pa? Na lumilipad. Wala dyan yon. Ano yon? Mga hayop. Diba? O, alam na natin, God's amazing power. Ang gawa ng Diyos. Tao. O, ano naman ang gawa ng tao?
Ano ang gawa ng tao? Pag walang tao na nilikha ang Diyos, walang gagawa ng upuan. Walang gagawa ng papel na sulatan. Kaya nga meron tayong living things and non-living things. So para mahiwalay, malaman natin na ang creation ng Diyos ay kakaiba sa creation ng tao, sa gawa ng tao at gawa ng Diyos. So maliwanag po ba na ang Bible ay God's amazing power? Merong power ang Diyos. Ano po yon? Yes. Yes. Amen. At ang Bible na dapat ay i-apply po natin sa ating buhay. Amen po ba? Oh. Pag nabasa natin, sabi nga nila, may command ang Diyos. Pag alam na natin na may command ang Diyos, gawin po natin. Matuto tayong i-apply. Ipamuhay natin. Huwag kang papatay. Kaya lang, ang tao, masama na ngayon. Kahit bata, marunong nang pumatay. Kaya kakabahan ka na ngayon pag nasa school ang mga bata, hindi na pala sila safe. Kasi may namamaril na. Nabalitaan nyo rin yung sa Muntalban? May nagpalabas ng letter? Kaya na-alarma naman ang Muntalban, National High School, na may bukas babarilin ako. At hindi na rin safe ang teacher. Kasi sinasaksak na ngayon ng teacher. Iba na ngayon. Dati, ang mga estudyante, takot sa teacher. At kahit batuhin mo yan ng chalk, batuhin mo ng eraser, okay lang, tatawa pa yan. Ngayon, batuhin mo ng chalk, batuhin mo ng eraser, bawal na, madedep-ed ka na. At yung mga bata ngayon, nana, kung tawagin, very weak, sumbong sa nanay. At ang nanay naman, para namang dragon. Bumubuga ng apoy. Kasi yung mga bata, konting kibot, nakasumbong. So sa mga magulang, kailangan alamin nyo muna yung tama. Hindi porket anak ninyo ay paniniwalaan ninyo, balansehin. Hindi naman natin sinabi wag natin paniwalaan anak natin, hindi na yan magsusumbong sa atin. Kailangan pakinggan natin, both side. Ano ba ang ginawa mo? Bakit ka naman pinalo? Baka naman ang naunang mamalo ay yung anak ninyo. Tapos nung gumante yung kaklase, masama na si kaklase. 'Di ba? So alamin muna, tanungin muna kung ano ang nangyari. So kausapin at ayusin. So yun lang po yun. At ano po yung sabi sa John 14:9? The one who sinned me, he sinned by the Father. He sinned the Father. Kung sino ang, sabi dito sa Tagalog, John 14:9, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita na sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? At ang sabi sa Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano po yun? Hindi tayo, kasi Bible ang pinag-uusapan natin eh. Ang nakakita sa Ama ay nakakita rin sa akin. So, ito ay naisulat. Nandiyan ang patunay. At ang sabi dyan, yung salita, hindi lamang sa tinapay. Nabubusog tayo sa tinapay, di po ba? Pero sa salita ng Diyos, higit tayo dapat na mabusog. Hindi lang ang pinapakain natin yung katawan. Kasi pag pinakain mo ng pinakain yung katawan, tataba. 'Di ba? Ganun din dapat natin pakainin yung ating sarili para tumaba ang ating espiritu. Guided tayo ng salita ng Diyos. High-tech na nga ngayon eh.
Pwede na nga kayo sa umaga, kahit isang verse lang sa Bible. Pindutin nyo nga lang yung sermon ni Pastor Ed Lapis. O, meron na kayong makukuhang dyan. Di ba, nag-i-scroll kayo, merong paalala ang mga, yung mga word of God. I-share ninyo. Di, ang sarap. Meron na kayong word of God. So, hindi na dapat katamaran. Kasi sa Facebook, marami ng word of God na kung saan pwede nating i-apply sa buhay natin. Amen ba? Sino ang nakakakita ng mga verses sa Bible? Sa Facebook? Taas ang kamay. O, amen, di ba? Halos lahat tayo kasi nag-i-scroll tayo. So, imposible, hindi nyo nababasa yon. Ipagpasalamat nyo kasi nabasa nyo. Kasi isa yung reminders ng Diyos sa inyo. Yung mga verses na nakikita ninyo. Minsan malungkot kayo. Hindi kayo napansin ng crush nyo, binasted kayo. O tapos nagkagalit kayong mag-asawa, nagkagalit kayong magtatay, magnanay, magkapatid. Pero pag malungkot ka, buksan mo ang Bible. Hanggang sa nalilibang ka na. Nasisiyang ka na, ay, ito na ang sagot sa aking kalungkutan. Di ba? Ganun ganun ka halaga ang Bible. The Bible is very important. Kasi andyan ang salita ng Diyos. Sige nga, tingnan nyo nga yung Bible ninyo. Ang kapal, di ba? Kaya nyo bang basahin lahat yan? Hindi. Pero unti-unti, di naman sinabi na kayo ay magbasa lang ng magbasa. Hindi po ganon. Oo. Diba, mapamiliarize kayo na merong mga verses na dapat nating tandaan. Sino dito ay may mga favorite verses? Meron, di ba? Hindi ko natatanungin kasi baka magulat na naman kayo. Di ba? Ginigising ko yung mga pipikit-pikit, tatawagin ko. Kasi para mag-memory verse. Ayan. Kaya Sister Agnes, pag ikaw nagtuturo, nakaganyan ako Kasi baka ako tawagin mo Tama. Tatawagin ko talaga kayo. Ang sabi sa Psalm 119, 105. Ano nakalagay dyan? Basahin po natin. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Parang may kanta yan, Di ba? Ano yan, yung kanta? Baka masusintonado ko. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Ginagawang kanta yan So napakaganda na Psalm 119, 105 na ang Word of God ay gawin nating tanglaw. Ito pala ay nagliliwanag yung salita ng Diyos. Diba? Gawin nating tanglaw sa ating buhay. Ano ito? Ano yung Bible? Nagbibigay sa atin ng warning. Usipin natin, ang Bible ay nagbibigay sa atin ng warning. Bakit? Bakit ko nasabing ang Bible ay nagbibigay sa atin ng warning? Ha? Sino ang Si Pastor Wilson. Ano naaalala mo binibigay ng Diyos na warning sa atin? Ano yung salita niya na naaalala mo na nagwa-warning ang Diyos sa atin? Bawa sa calamity. Warning. Yung warning ng Diyos sa atin, yung mangyayari, di ba? Yung mga lindol, di ba? Ibig sabihin, nakalagay na yan sa Bible, warning na sa atin yun na magkakaroon ng lindol. Di ba, pinipreach ng mga pastor natin yan, magkakaroon ng tagtuyot, taggutom, o ano ba yon? Warning ba yon o hindi? Warning. Nandyan sa Bible. Pag hindi ka sumunod sa akin, sinuway mo ako, may consequence. Tama yung sinabi ni pastor. Di ba? Nagnakaw ka.
Oh, may consequence yung kahit hindi ka nakikita ng mga magulang mo. Halimbawa, nakita mo yung pera ng nanay mo. Gusto mong bumili ng ng kending masarap. Ay, kuha muna ako. Kumuha ako 5 piso. Oh, hindi nakita ng tatay. Pero nakita ng Diyos. Anong sabi ng Diyos dun sa Bible? The eyes of the Lord is everywhere. Kahit ka hindi nakikita ng tatay mo o ng mga kapatiran mo, lahat ng ginagawa mo ay nakikita ng Diyos. Yun ang sabi niya sa Bible kaya maniwala tayo. Kaya lang yung iba, hindi nga naniniwala, ginagawa nila yung hindi tama. Gumagawa sila ng masama. Akala nila walang consequence yun. May consequence po lahat yan. What you sow is what you reap. Pwede ba namang nagtanim ka ng mangga, mamunga ng kamoting kahoy? Mali. Diba? Magtanim ka ng, Brother Robert, nagtanim ng kabutihan. Aani ng kabutihan. Yan. Alam nyo, yung minsan wala ka nang kakainin, pero nagbigay ka pa ng tinapay dun sa nagugutom na bata. Ang laki po ng impact nun sa Lord. Kasi, yung ikaw ay walang-wala na, nagbigay ka pa. Diba? Yung babaeng balo na nagbigay sa kanya, ang laki ng impact sa kanya. What more sa mga bata na pinapakain natin, diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wag natin pabayaan yung ministry natin sa children's ministry. Kung sino yung naka-assign, siya po ang magpapakain. Ibe-bless kayo ng Lord doon. In return. Kasi sabi nga dito sa Bible, may reward ang Diyos. Bibigyan tayo ng reward. Ito ay precious word, ang Bible. Hindi natin ito tatapusin. Hihimay-himay natin. Kasi hindi natin pwedeng madaliin nang wala kayong natututunan. Kailangan, bago natin malagpasan yung isang topic, may natutunan kayo. At paano ninyo pahalagahan ang Bible, ang salita ng Diyos, na kung saan ito yung kinasihan ng Diyos para tayo ay gabayan. At ito ang nagsasalita sa puso natin, yung salita ng Diyos. Hebrews 4:12, ano pong sabi dyan? Pakibukas po ang Bible sa Hebrews 4:12. For the word of God, yan, buksan niyo po ang inyong mga Biblia, bukod sa nakikita ninyo dyan. The word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos, sabi nga ay matalim. Nakakasugat sa akin, nakakasugat sa iyo. Two-edged yan Minsan nagsasalita ka dito sa harapan, pero nasasaktan ka, sugatan ka. Bago sila masugatan, ikaw muna ang nasusugatan. Kasi double, edge Even penetrating as far as the division of soul and spirit of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Diyan ipinapakita na ang Bible ay powerful. At nagtatransform, pwede siyang mag-transform sa atin. Sa paanong paraan? Example, paano nagtatransform sa atin ang salita ng Diyos? Pag tayo ay nasasaktan, doon tayo pinatitibay. Amen ba? Halimbawa, may pagsubok kayo sa buhay. Sino dito walang pagsubok sa buhay? Ay, very good kayo, 100%. Re-rate namin kayo ng 100. Kung sino walang pagsubok. Aba, lahat may pagsubok. Amen po ba? Amen. Lahat tayo may pagsubok sa buhay. Pero malalagpasan natin yan. Nagtatransform po tayo. Nakakayanan natin. No? Ang sugat, andyan yan. Pero gumagaling. No?
Basta maniwala lang tayo na may Diyos. Marami po sa atin na dumaraan, hindi lang natin alam, nagkakaroon ng sakit. Pero dahil dun sa sakit na yon, mas lalong tumitibay ang pananalig sa Diyos, nagtatransform siya. Na dating mahina ay siya'y lumalakas. Example, si Ate Mareng, di ba? Amen, buhay na patotoo. Sister Bona, nagkasakit. Pero, lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. Si Ate Connie, nawala man sila, alam natin na sa Lord na sila. At yung kapahingahan, yung sakit, nag-transform. Napunta sila sa piling ng Diyos na kung saan ay mas masaya. Ibig sabihin, nagtatransform ang tayo doon sa Word of God. Ano pa? 2 Timothy chapter 3, 16, 17. Malapit na tayo matapos. All scriptures, ano nagalagyan, is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good word. Okay. All scriptures sa sinabi. Walang pinili. All. Diba? Ano pong sabi dyan? Inspired by God. Kaya kung sasabihin nyo, ay ito, hindi ito inspired by God. Ito lang, mali. Nakalagay po dyan, all scripture is inspired by God. At nag-i-exist sa buhay natin. Amen po ba? Nag-i-exist ba sa inyo? May word of God ba kayo na natatandaan? Ha? Sige, magtatawag ako. Ano ba yung word of God na natatandaan ninyo? Na na-inspired kayo or anything? Sana wag ako tawagin. Diba? Okay, sister, Brother Leo. Kala nyo sister si Brother Leo, ano yung anything na yon na na-inspired ka or nalaman mo, warning ng Lord, mga ganyan, anything. Ano ang gusto mong sabihin about sa Bible? Okay. Okay, di ba? Parang kanta yon. The steadfast love of the Lord never cease. Favorite ko yan No? Pag-ibig ng Diyos, tinatagalog pa yan. Pag-ibig. Kantayin nga natin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay kapantay. At ito'y laging bago, bawat umaga. Mamaya na natin kantahin. Ang ganda, di ba? Pag talagang ang ninamnam mo, ang salita ng Diyos, napakasarap. May mga favorite tayong pagkain, tama po ba? Sino dito walang favorite? Kawawa naman kayo, wala kayong favorite. Pasta na walang sauce. Sino kaya ang may favorite? Si Bino. Diba? Alam ko, may favorite siya. Pasta na walang sauce. Kasi nakikita ko yung bata pa, hindi kumakain ng pasta na may sauce. Si Maika, anong favorite na pagkain? Spaghetti na may sauce. Tama? Siyempre. Si JJ, anong pagkain? Ha? Lahat favorite. Si Pipay, anong favorite? Tayo. Hindi pwedeng wala. Ha? Palabok. Palabok? Ay, ang galing. Si Misaya, favorite?
Adobo? Ay, Sister Mayet, anong favorite mo? Ha? Gulay, pampahaba ng buhay. Huwag naman puro gulay, baka hindi na tayo mamatay. Sabi nga, di ba? Kailangan may isda at saka konting isda pa rin. Kasi masama talaga sa iba ang baboy, di ba? Okay. Si Brother Tong, anong favorite? Favorite mo? Wag yung favorite ni Ruro na adobo, na paa. Wag yun. Menudo. Menudo. Si Brother Kyle, anong favorite? Ha? Ginataang laing. O, Sister Dangdang, ano? Wow, shrimp. Si Ate Tin. Ha? Steak? Kare-kare. Si Sterlita. Alam mo yung mayroon na, bakit ko kayo tinatanong? Sandali, papaliwanag ko. Sterlita, anong favorite niyo pong pagkain? Isda. Anything. Si Brother Abe, steak. Sisig. Okay, marami tayong favorite na pagkain. Amen ba? Kasi yun yung gusto nating kainin, yun yung naiisip natin. So pag naisip natin, takam na takam tayo. Tama po ba? Sana ganun din sa Bible. Na pagka merong ibinigay ang Diyos sa atin na pagkain, ninanamnam po natin, nilalasap-lasap natin, para lagi nating matandaan at tayo ay lumakas. Amen? Katulad nung verse na yon, steadfast love of the Lord never ceases, di ba? Ang sarap. Namnamin bawat word. Kasi masustansya. Dapat lahat ng kinakain natin ay pampalakas. Lalo na ang salita ng Diyos. Sino dito ngayon ang kakainan ng salita ng Diyos araw-araw? Amen. Ang hina. Sino po ang kakain ng salita ng Diyos araw-araw? Amen. Kaya nga meron tayong, 'di ba, yung bread of life na yung babasahin. Dapat binabasa natin kahit konti para ninanamnam natin at na-absorb ng ating kaluluwa, ng ating health sa ating kaloob-looban. Kasi alam nyo po, ito lahat tinuturo, pati mga gulay tinuturo dito, yung dapat nyong kainin. Di ba? Mix nga ito eh. Di ba? Ang galing ng Bible, di ba? Lahat tinuturo. Useful ang Bible, profitable. At kailangan magpasubmit tayo sa authority of God. Ito yon. Pag sinabi ng Diyos, magsimba. Yan. Kailangan lahat. Diba? Sabi niya nga, all. Scripture. Lahat ng nakasulat. At, ano po ba ang Bible? Kasi ang Bible is unique. Unique ang Bible. The uniqueness of the Bible. Okay, the uniqueness of the Bible. Asa na? Bakit po unique ang Bible? Kasi over 1,600 year time span, the uniqueness of the Bible is by 40 different authors from all walks of life. Maraming authors ito. Isa-isahin ba natin? Hindi na. Pero marami. Different. Meron ba librong ganon? Wala. Ito lang ang Bible. At one common theme, man's redemption. Yung pagtubos, nandito sa Bible. At over 25% of it is about prophecy.
Kaya wag na po tayong magtaka, may lindol, may taguto, may tagtuyot. Ano pa? May gera. May gera na naman. May gera na naman dun sa ano. O, may nagpatayan dun, yung mag-ama. Wag na po tayong magtaka. Kasi naka-prophecy na po yan. Naka-prophesy na po yan. Maglalaban-laban ang mga ano, ang iba't ibang bansa. Kaya, wag na po tayo magtaka. Ayan, the uniqueness of the Bible, no geographical errors. No factual errors. The uniqueness of the Bible, it is miraculously preserved. Maniniwala pa ba kayo sa Bible o hindi? Maniniwala na tayo. Ibig sabihin talaga ang Bible ay mahalin natin. Mahalin natin ang salita ng Diyos. At ano yon? Bakit ba tayo naniniwala sa Bible? Kasi nararamdaman natin. Ano yung nararamdaman natin sa Bible? Bakit natin pinaniniwalaan ito? Question. Bago tayo magtapos kasi 10 na. Yes? Amen. Si Nanay, Simeona, bakit natin kailangan paniwalaan? Kasi may kanya-kanya tayo talagang opinion. Bakit po? Amen. Nakikipag-usap po sa atin ng Diyos. Ito nga yung, ibig sabihin, love letter eh. Di ba? Meron nga tayo, di ba? Ay, ano kaya ang bigay sa akin ng Diyos? Kasi meron ngayon mga nagre-regalo ng mga verses, di ba? Tapos pipik ka ng isa. Di ba? Ang sarap nun, tuwing umaga, no? Kukuha ka ng isa, ay, ito yung message ni Lord sa akin. So, napakasarap. Oh, tanong, sino pa? Si Gege, bakit mo pinaniniwalaan ang Bible? Yes. Amen, di ba? Nagiging kasi powerful nga ito. At kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, lagi tayong yung attention natin, pagka ninamnam natin yon, tayo ay lumalakas. Nagkakaroon tayo ng tibay ng loob. Ang sabi, wag mong alalahanin ang araw ng bukas. Sino dito nakaranas? Walang ulam ngayon, bukas meron na. O kaya mamaya may kakatok, magdadala ng adobo. Diba? Ang sarap. Tapos gutom ka na, mamaya-maya, merong kapatid sa'yong, magyayaya. Tara, kain tayo. Merong ganon. Diba, naranasan nyo ba yon? Gutom ka na, nadodokling ka na. Teka, nagdadalawa na ipaning ko. Maya-maya, kakalabitin ka ni sister. Magkape tayo, tsaka magpandisal mamaya. O, di ba? Ang sarap. Kasi, ang Diyos, nakatingin lagi sa atin. Yan ang sabi niya eh. Di ba? The eyes of the Lord is everywhere at hindi pwedeng hindi kanya nararamdaman. Nararamdaman niya po tayo. Kahit gaano tayo karami sa mundo. Ilan na ba tayo ngayon? Napakarami na natin, di ba? Pero lahat tayo ay kilala ng Diyos. Lahat tayo ay nararamdaman niya. Kaya nga, lumuhod tayo sa Kanya. Kung ano man ang problema natin, ibigay natin sa Diyos. Dahil malinaw ang salita niya, sa bawat isa sa atin, nandito po lahat sa Bible. Amen po ba? Itutuloy natin yan, yung 10 principles na kung saan ay sa susunod pag-aaralan natin kung gaano kahalaga ang Bible. At kung gaano ang Bible ay hindi contradict sa science.
na ang Bible at ang science ay nagko-collaborate at nagkakaisa. Na kung minsan lang naaalala natin ay ang science ang sinasabi ang tao ay galing sa unggoy. Tingin ka sa katabi mo. Sabi mo hindi ka unggoy. Tao ka. O, di ba? Sino gusto unggoy? Ay! Nako. Hindi, joke lang ni Timmy yun. Di ba? Tayo ay unique. Created by God. Tayo ay creation ng Lord. Kaya ikaw ay gwapo, ikaw ay maganda sa paningin ng Diyos. Ano yon? Anong sabi sa Bible? Ano? Lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Diba? You are, wonderfully made. Diba? Kaya wag niyong tatawagin yung kapatid ninyo na pangit. Siya ay gawa ng Diyos, siya ay maganda. Amen po ba? O, tutuloy natin yung ating pag-aaralan. I-flash po natin, review, para dun sa mga hindi po na sa number 1. Ang ating pong topic na itutuloy natin sa susunod, sa 1. Kasi ang natin, stand for truth, for the truth. So, the evidence of truth. Yon ang dapat nating malaman kung ano ang ebidensya ng katotohanan. So, lahat yon ay dapat nating pinag-aaralan. At lahat yon ay nasa Bible. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na nalaman namin at malalaman pa namin at alam namin, Panginoon, na ang iyong salita ay naririto sa Bible. At alam namin, Panginoon, na dito ka nangungusap sa amin, sa puso namin, dito mo kami babaguhin, dito mo kami palalakasin, dito mo kami patatatagin. At lahat, Panginoon, ng aming nararanasan ay ikaw ang yayakap sa amin. Dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong ibinigay na salita upang kami ay ma-remind, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng reward sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. Gabayan mo po kami sa araw-araw. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat mo magsabi ng amen. Isang palakpak sa Panginoon. Isa lang, hindi marami. Isang palakpak. Dalawang palakpak. Yon, salamat po. God bless you all.